Boss, ayos ka lang ba? Magmaneho ka ng maayos. Boss, sa pamilyang Pei, hindi tumatagal ng lampas 30 ang mga lalaki. Totoo ba na? Kasi malapit na birthday mo. Kaya pinagpipilitan mong dalhin ang may sakit mong katawan para kunin ang bid. Kinukuha mo ang libong taong antigong gamit. Alaala ito ng bansa natin. Bago ako mamatay, kung may pabalik ko ito sa bansa, yun ang huli kong magagawa bago ako lumisan. Protektahan si President Pei. Protektahan ang Jade na kabaong. Umalis. Boss. Ayos ka lang ba, boss? Mga tropa, tsamba to. Tapusin sila. Bakit? May buhay na tao sa libong taong antigong gamit. Ito, tao pa ba to? Miss, Ang bango ng dugo. anong ginawa mo sa kanila? Hindi sila patay. Ang tamis nga. Boss, ayos ka ba? Boss, paano gumaling ang sugat mo? Ang weird. Yung katawan ko, wala nang sakit kahit kaunti. Boss, mula nang lumampas ka, sa ika-29 mong kaarawan, tulad para kang nilalapan ng marami, sobrang sakit. Kahit mga doktor. Hindi alam bakit bigla na lang nawala ang sakit. Dahil ba nung naubos ang dugo mo ng babaeng yon, nawala ang sakit sa katawan mo? Baka naman, itong sakit ko. Itong bagay na to, mahigpit na sikreto. Isa pa. Magpadala ng tao para hanapin siya. Hindi ko alam, miss, sino ba ang hinahanap mo? Ang pamilya ng Su, 1000 taon nang naglilingkod sa akin. Hindi mo ba ako kilala? Ang kapal ng mukha mo. Pumunta ako para hanapin si boss ng Su family. Kunin ng Chenkon Jade. Ang Chenkon Jade ay pamana ng Su family, 1000 taong yaman na minana. Paano naging pag-aari ng isang batang babae ka lang? Pwede ba, pabalaykan muna ako, para magpasabi? CJ. Bakit yung mga altar ng iba, ninuno nila ang sinasamba? Pero tayong Su family, ibang bagay pa ang nilalagay. Tapos ang daming sikreto. Boss lang ang pwedeng magdasal. Si Lolo nawawala na sa sarili. Araw-araw sinasabi, ang sinasamba raw natin ay isang espiritu. At yung pamana natin, Chenkon Jade, pag-aari daw ng espiritu rin. Kapag kumikinang daw yung Jade Pendant, ibig sabihin, dumating ang espiritu dito sa lupa para kunin yung pamana natin. At magiging tagapagtanggol daw ng Su family. Saan ka pa panahon na yon? May naniniwala pa ba doon? Kung totoo may espiritu, yung dati nating, C-City, #1 pamilya, hindi sana tayo humantong sa ganito. Ay,
President Zhao. Naghihintay pa sa sala. Sabi niya, kapag naibenta natin ang luma nating bahay, magbibigay siya ng 5 bilyon pag may pera tayo mula sa kanya. Makakaraos ang Su family sa krisis sa pondong nagkakot. Kung hindi, Ay. Ayaw pa ni tatay ibenta. Wala rin akong magagawa dyan. Sa tingin ko, dapat ibenta na ni Lolo ang bahay. Wala naman talagang espiritu sa mundo. Sir, may babae sa labas na gustong pumasok. Sabi niya, hanapin ka raw, para kunin yung isang bagay. Anong kukunin niya? Shenkun Jade. Anong sabi mo? Yan kon Jade. Pamana yan ng Su family. Imposibleng ibigay sa iba. Kahit, mahirap na kami, hindi pwede na makiambon ang iba sa yaman natin. Huwag pansinin. Opo. Ha. Ay, narinig ko, hindi maganda lagay ng matanda. Nagdala pa ako ng regalo. Kayo, pinaghintay niyo ako, ng ganito katagal dito. Ganito ba? Ang pakikitungo ng Su family sa bisita? President Zhao, huwag ka magalit po. Huwag mo akong bulahin. Isang tanong lang. Bentahan ba ng bahay o hindi? Hindi ako papayag. Ha. Lolo, huwag munang magmadali. Tinanggihan mo ako. Sige. Dagdagan ko. Samahan ko ng 10 bilyon. Ano, pwede na. Hindi ko ibebenta. Lolo, lumang bahay lang naman ito. Pero 10 bilyon yan, tatay. Anong gagawin mo kung hindi mo ibenta ang bahay? Sa sunod, pati anak mo lalabas na lang at magbenta ng sarili? Ay, hindi ko ibebenta. Lumayas ka. Boss, sabi ng doktor, mirakulo raw ang paggaling ng katawan mo. Siguradong sa babaeng, iyon may paraan para gumaling ka. May nagbalita. Ang babaeng iyon, lumabas dito sa C-City, hindi man ito, teritoryo natin, pero Su family matagal nang nakabase dito. Siguradong, may paraan tayong mahanap siya. Boss, andito na tayo. Yan na, sa unahan, bahay ng Su family. Pero narinig ko na, may mahalagang bisita daw. Sa pamilya Sumayon. Saktong-sakto, kailangan pang magpagaling ng katawan nyo. Mas mabuti pa siguro, magpahinga muna tayo sandali. Bisitahin na lang natin uli sa ibang araw. Lanan. Lumabas ka dito ngayon din. Ayaw mo sa maganda, gusto mo ng pilit? Sige, ilabas nyo siya. Teka lang. Zhao, itong lumang bahay na ito ay minana mula pa sa mga ninuno ng pamilya Su. Si Lolo, hindi niya talaga kayang ibenta ito. Lolo, ang pamilya natin, palagi niya sagana. Hindi pwede, matapos lang dito sa henerasyon natin. Kung hindi, ibenta na lang natin ang bahay na ito. Oo nga, Lolo. Bahay lang naman ng mga ninuno yan. Kapag bumangon, tayo muli. Mabibili rin ulit natin yan. Hindi pwede ibenta. Babantayan natin ang bahay na ito, at aantayin ang tunay na may-ari ng Jade Pendant. Yan ang utos ng Ang Panso. Ngayon nagniningning ang Jade Pendant. May lalabas na immortal. Siguradong malapit na siyang dumating. Lolo, ang pamilya natin, 1,000 taon nang naging tagapagbantay. Ni anino ng immortal, hindi pa natin nakita. Sa mundong ito, wala naman talagang immortal. tama, kwento-kwento lang yan. Kwento-kwento lang yan. Tama na. Hindi ko hahayaang ang panatang binantayan ng 1,000 taon ay maputol sa aking mga kamay. Matanda. Sawa ka na yatang mabuhay. Sige. Lolo, narinig ko daw. Malapit ka nang mamatay. Kaya ngayong araw, dumating ako para maghatid sa'yo sa huling hantungan. Ha? Tay. Lolo. Tatawag ako ng doktor. Tumigil ka. Hindi pa tapos ang usapan sa negosyo. Ngayon, walang makakalabas sa bakuran na to. Ikaw, Kahit mamatay ako, hindi ko ibebenta ang lumang bahay. Lolo, Tay, Lolo. sobra na kayo kung mang-api. Anak, 1,000 taon na. Ang mga sumunod na Su, lalo lang humina. Tingnan mo nga sarili mo. Sa tingin mo ilang kilo ka ba? Ha? Gusto mo pang makipaglaban? ha, bitawan mo ang anak ko. Ngayon din, lumayas kayo dito. Hindi ko ibibenta ang lumang bahay na ito. Sino ka para magdesisyon ng ganyan? Ha? Ano? Alaga ang mabuti ang bahay ninyo. Para sa immortal. Aantayin mo siyang bumalik? Bakit ba? Ang tulad mong tao, tatamaan din ng karma. Ganting karma. Sobrang natatakot ako. Ha?
Bakit hindi mo tawagin yung immortal mo para iligtas ka? Ha? Sa mundo na ito, wala namang Diyos o halimaw. Pera lang ang mahalaga. Sige, sirain nyo. Anong ginagawa niyo dyan? Tumigil kayo. Tumigil kayo. Ha ha ha. Lakas ng loob mo. Lumayas ka. Tingnan natin kung sino ang magwawagi. Maraming salamat sa inyo, miss. Pwede ko po bang malaman kung sino kayo? Ang weird naman, ang dami ko nang naranasan, ang dami ko nang pinagdaan ng hirap at pagsubok. Bakit parang natatakot pa? Ako sa batang babae lang. Ngayon, nandito ako. Para hanapin si pinuno ng pamilya Su. Kukunin ko lang ang bagay na akin. Ma, ang bata pa ng taong to. Baka naman siya yung kamag-anak ng dating minahal. Ni Lolo noon. Alam niyang hindi maganda ang lagay ni Lolo. Baka gusto niyang kunin ang mana. Kinukuha mo ang bagay ng pamilya Su. Ang bata mo pa. Gusto mo agad ng madaling pera. Miss, nakita mo naman siguro, hirap pa sa kalagayan ng tatay ko. Hindi siya makakapag-asikaso, sa ibang araw na lang. Ipapangako ko na magpapasalamat pa ako ng malaki sa ibang araw. Ayos ka lang ba, anak? Hoy, anong balak mo? Kung ayaw mong mamatay siya, lumayo ka dyan. Naku, mahina ang pulso ni tatay. Baka, Lolo, Lolo. Lolo, Ano pang hinihintay nyo? Paalisin nyo na siya. Papayagan ba niyong manloko ang ganitong taong nagkukunwari lang? Lolo, Tay, Tay, kumusta na ang pakiramdam nyo? sino ka ba? Lolo, lumipas na ang mga taon. Bibigyan mo pa ako ng ganitong sorpresa. Matagal mo na bang iniisip ito? Siya ba talaga ang tinitibok ng puso mo? ah, Ito po ay Ikalimang daang. Henerasyon ng pamilya Su. Ako po si Suyin. Magalang na bumabati kay Miss Shang. Tay, anong ginagawa ninyo? Tay, tayo po kayo. Tayo po kayo. Maraming salamat, Miss Shang. Ang pamilya Su namin ay nagbantay ng Chen Kun Jade ng mahigit 1,000 taon. Ngayon, ibinabalik na sa tunay na may-ari. Tay, ito po ang heirloom nating jade pendant. Sigurado po ba kayo na ibibigay nyo ito sa babaeng yan? Noon pa man, nawala ang tunay na may-ari ng Chen Kun Jade. Tinaningan ng pamilya na kapag bumalik lang ang tunay na may-ari, saka lang muling iilaw ang Chen Kun Jade. Ngayon, umilo na ang Chen Kun Jade. Dumating na si Miss Shang. Siya ang hinihintay ng pamilya Su namin. Ang Chen Kun Jade, na ilang daang taon naming iningatan, ng pamilya Su. Ng pamilya Su. Sa wakas ay naipasa ko na, mga ninuno, makakatiyak na kayo ngayon. Miss Shang, kayo ang nagbantay sa pamilya Su natin, ng 1,000 taon. Ngayon, hinaing ko po sana, na dito muna kayo tumuloy, ng ilang araw, sa amin, para namin kayo, mapaglingkuran naman kahit papaano. Lolo. Ayos lang po yan. Dapat niyong tandaan na, ang karang yan ng susa, loob ng 1,000 taon. Ay utang namin kay Miss Shang. Naiintindihan niyo ba? Susundin po namin ang bili ni Ama. Mula ngayon, sarado na ang pinto ng Su. Huwag na munang papapasukin ang kahit sino. Dapat niyo ituring
Si Miss Xiang bilang pinaka-importanteng bisita, walang palya sa pag-alaga. Huwag pong mag-alala, Ama. Kuya, may dumarating na batang babae sa Su kanina. Matanda na si Lolo Su. Pero mayong nakita niya yung babae, agad niyang sinabi na isasara na ang bahay. Wala nang ipinapasok na tao. Pagkatapos nilang magkita, agad isinara na ang bahay. Baka naman. Lolo, nasa loob lang ng bakuran si Miss Xiang nitong mga araw. Wala namang kakaiba. Balikan mong pag-isipan. Ay, Naalala ko na. Ilang araw na, araw-araw kaming nagdadala ng pagkain para kay Miss Xiang. Pero parang hindi niya tinitikman, at saka, hindi nga yata siya nakakainom ng tubig. 3 araw nang walang kain at walang inom. Pero buhay pa rin at mukhang maayos. Simula bukas, magpapatawag tayo ng chef para kay Miss Xiang. Walang pwedeng magpabaya at dapat hindi niya maramdaman na napapabayaan siya. Opo. Han, tingin mo ba karapat-dapat na personal mong asikasuhin si Miss Xiang? Utos ni tatay, bawal magpabaya. Ay, nakita mo rin naman kahapon. Si Lolo, ibinigay niya pati ang smear ng pamilya sa kanya, ang bata pa. Paano naman yun? Paano naman yun? Si Lolo kasi, nalilito na talaga, naloko na siya. Hindi ka ba natatakot? Na baka anak nga ni Lolo yan sa labas, balang araw, gamitin yung Jade, para agawin ang pagiging pinuno ng Su. Ay, tama na nga. Buong buhay ni tatay, mabilis siya magdesisyon. Kung ganun ang utos niya, kahit magduda, patayo, wala tayong magagawa kundi sundin. Bakit ba ang hirap mong kausap? Mahaba pa ang panahon. Hayaan mong maranasan muna ng babaeng yan, ang karangyaan natin. Kung sakali mang, may plano siyang masama. Lahat yan, mabubuking din, natin sa huli. Miss Xiang, ilang araw na kayong hindi kumakain. Kain po muna kayo kahit kaunti. Ilayo yan. Opo. Miss Xiang, maganda ang panahon sa labas ngayon. Gusto niyo bang maglakad-lakad? Pamilyar na amoy. Padating na pagkain ko. Jinghai Pichen, napunta ako rito para bumisita kay Mang Su. May nangyari sa bahay. Hindi maganda mag-entertain ng bisita. Pasensya na. Paumanhin po, pakiuwi na muna ang bisita. Kung hindi namin makikita si Mang Su, maghihintay lang kami dito. Ha? Ay, Ginoo. Sandali lang po, pahintulutan niyo po akong ipaalam ito kay Mangso. Sir, ang batang master ng Jinghai Pei family, si Pei Xiao, pumunta po para bumisita sa inyo. Hindi ba't sinabi ko na, sarado tayo sa mga bisita? Sabi ni Pei Xiao, kung hindi niya kayo makita, maghihintay siya ng maghapon. Siguro, may importante talaga siyang pakay. Hay, sige na, dalhin mo sila sa receiving area. Mga Ginoo, maupo po kayo. Sige po. Wow! Ang Su family hindi talaga nagkakaila, na sila ang dati pinakamatapang na pamilya dito sa Haicheng. Tinitignan mo palang itong bulwagan, para mo nang naisip kung gano'n sila kayaman dati. Bata ng Pei family, pasensya ka na at naghintay ka. Pichen, patawad kung naistorbo kita, Mang Su. Umupo po kayo. Hindi ko po alam kung anong sadya ni Pei Xiao dito kay Mangso. Ano pong kailangan niya? Narinig ko po kasi na ang Su family, pinakamalaki ang network, dito sa Haicheng. Kaya sana, Mang Su, pakiusap tulungan niyo po, hanapin ang isang tao para sa akin. Oh,
Kung si Pei Xiao ay naglakbay pa mula sa Jinghai papuntang Haicheng, mukhang napaka-importante ng taong hinahanap niya. Sino ba ang pinapahanap ni Pei Xiao? Ang taong hinahanap ko ay siya. Miss Xiang, bakit kayo nandito? Miss, dito po kayo maupo. Itong si Miss Xiang, ano ba talaga ang totoong katauhan niya? Pati si Emersu, napakagalang niya sa kanya. Nandito ka na. Si Pei Xiaoyo at si Miss Xiang, magkakilala na dati. Nagkita na sila noon. Ang kaibigan ni Miss Xiang ay kaibigan din ng pamilya So. Kanina, sinabi ni Pei Xiaoyo na may hahanapin. Nahanap ko na. Miss Xiang, gusto niyo ba ipaghanda ko kayo ng pinakamalapit na kwarto? Emersu, gusto niyo ba umalis muna? Ay sige po. Kayong dalawa, bahala na. Tara na. Ikaw lang ang matamis. Paano balak ni Miss Xiang magpasalamat sa akin? Ano ang gusto mo? Maging magkaibigan tayo. Hayaan mo akong manatili sa tabi mo. Hindi ko kailangan ng kaibigan. Basta makasama lang kita. Kahit ano gagawin ko. Boss, Lahat natatakot sa akin. Bakit ikaw nilalapitan mo pa ako? kailangan mo ang dugo ko. May kailangan din ako sa'yo. Pwede ka manatili. Sakto, kailangan ko ng katulong. Ang boss namin ay mismong pinuno ng pamilya Pei. Paano siya magiging katulong mo? Insulto yan sa kanya. Di talaga papayag ang boss namin dyan. Sobrang gusto kong pumayag. Handa akong maging katulong mo. Boss, wala tayong alam tungkol sa kanya. Paano kung siya ay isang masamang nilalang? Walang mga multo dito sa mundo. Pero wala rin namang ganitong kakatwang tao. Mag-ayos ka muna. Malapit na akong mamatay. Katulong. Nakikita niya ang kapalaran ko. Boss, wala talaga tayong alam tungkol sa pinagmulan niya. Isipin muna nating mabuti. Sige, magpatuloy tayo sa pag-imbestiga. At saka, may mas malakas pa sa malakas. May mas matayog pa sa matayog. Maraming bagay sa mundo na hindi natin alam. Isipin mo, ang mismong pinuno ng pamilya Pei, si Pei Chen. Siya pa mismo ang nag-abot ng pera sa pamilya Su. Tapos sobrang maalaga pa sa Miss Xiang na yan. Ma, isipin mo. May kasintahan na siya. Imposible naman. Siya yung sinasamba natin ng 1,000 taon. Lihim na diwata na kalalabas lang. Ibig mong sabihin, Para sa akin, malamang plano lang ng matanda at ng dating mahal niya yan. Magkasabwat ang matanda at siya para kunin ang yaman natin. eh di ba, pamilya Pei na ang pinakamayaman sa Jinhai. Naakyat na niya ang pamilya Pei. Ganyan pa namang walang matukoy ang pagkatao. Pumapasok sa pamilya ng ganun-ganun lang. Eh yung kayamanan lang ng pamilya Su. Ang pwede niyang mapasakamay. HMPH. Hanggat buhay pa ako, huwag niyang asahan, kahit 5 dulang ng pamilya So. Kailangan kunin ulit ang kalahati ng Qiangkun Jade. Pasok ka. Magsinelas ka. Miss Xiang, may lakad kayo? Miss Xiang, may masamang nangyari. Ang tatay ko may nangyari.
Mr. Su. Pa, gising po kayo. Papa, Mr. Su. pakiusap. Nanay, Bakit mo siya isinama dito? Gusto mo bang ikay mamatay sa inis ko? nanay, baka si Miss Xiang pa ang makaligtas kay Papa, ha? Miss Xiang, pakiusap. Mr. Su. Bakit hindi siya nagigising? Hindi na siya magigising. Pinipigilan ko lang huminto ang hininga niya. HMPH, alam ko naman daraya ka lang. Pagdating mo, may nangyari kay Mr. Su. Nagdala ka ng malas, tao. Palayasin niyo siya. Biglang lumubha ang sakit ni Emir Su at nawalan ng malay. Wala nang magawa ang mga doktor. Kung palalayasin si Miss Xiang, si Emir Su baka di na makaligtas. Miss Xiang, totoo bang wala na talagang paraan para gumaling si Papa? Hindi sakit ito. Napulupot siya ng masamang enerhiya. Masamang enerhiya. Kung hindi mawala ang ugat ng malas, di na siya muling magigising. Ito ang jade ng matanda ko. Binili niya yan ilang taon na ang nakalipas. Nung dinala niya, ramdam ko na agad na parang may malas. Siya ang dahilan, tama ba? Hindi. Ito too. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Yan ay anteng-anteng na. Ipinagdasal pa ng anak ko para kay Papa. Paano niya? Sasaktan ang lolo niya? Talaga? Mas mabuti sabihin mo mismo. Alam mo ba na may malasa? Anting-anting na yan? Ano? Alam ko. Acheng, di ka dapat ganyan magbiro. Ako ang may kasalanan kaya nasaktan si Lolo. Walang hiya kang anak. Papaluin kita. Anong ginagawa mo? Bakit ba pinalaki ko ang isang anak na walang utang na loob? Ay nako. Di ko inisip na sasaktan ko si Lolo. Lugi na ang negosyo ng pamilya Su. Malapit na talagang. Si Lolo ay ayaw niyang ibenta ang lumang bahay para makabawi. Sabi ni Boss Zhao, basta ilagay ko ang anting-anting sa kwarto ni Lolo. Bibiglang lalala ang katawan ni Lolo. Pagdating ng panahon, ibigay niya sa iyo ang pamamahala at ibebenta mo na yung lumang bahay. Ako. Ang tanga mo. Napag-utusan ka lang ng iba, ni hindi mo naisip. Pero hindi sapat yan. Gilid lang ng malas ang anting-anting. Ang totoong nagpapalakas ng malas ay ang Qiangkon Jade. Qiangkon Jade, di ba yan ang pamana ng pamilya Su? Bakit naglalabas ng malas yan? Simula nung kinuha mo ang Chenkon Jade, napulupot si Papa ng malas, di na nagising. Deny mo pa na di ikaw may gawa. Ma, wag ka muna magalit. Miss Xiang, ano ba talaga ang nangyayari? Ang sinasabi ko, ibang Qiangkon Jade ang tinutukoy ko. Kailangan hanapin ang ikalawang piraso. Pati Qiangkon Jade hati pala. Matagal na. Nahati na ang Qiangkon Jade sa dalawa. Ang isa na iwan sa pamilya Su. Yung isa hindi na alam kung nasaan. Paano mo alam ang nangyari noon pa? Kung hindi na alam kung nasaan ang isa, ibig sabihin si Lolo. Miss Xiang, pakiusap. Saklolohan mo po si Lolo. Nakikiusap po ako. Miss Xiang, pakiusap, tulungan niyo po ang tatay ko. Tara na. Saan tayo pupunta? Sa bahay ng Zhao. Kuya. Anong nangyari? Kuya, nalaman na ang totoong pagkatao ni Miss Xiang. Ang sabi isa siyang diwata. Ang sabi si Miss Xiang ay ang diwata na pinapangalagaan ng pamilya Su sa loob ng 1,000 taon. Ano nang sabi mo? 1,000 taon na ang lumipas, ang pamilya Su ay naging maunlad dahil pinrotektahan sila ni Miss Xiang. Kaya sila ang naging pinakamayaman at pinakamakapangyarihang pamilya sa Haicheng. Wala nang iba pang mapag-alaman. Boss, hindi ba't nakakainis yan? Sino bang pwede mabuhay ng 1,000 taon? Boss, hindi ba't nakakainis yan? Sino bang pwede mabuhay ng 1,000 taon? Zhao Zong, congrats. Ay, congrats Zhao Zong. Congrats ha. Ay, lahat meron na yata. Congrats. Grabe, mahal na mahal talaga ni Zhao Zong ang anak niyang babae.
Ikalawang kasal pa, ganito pa kalaki. Pangalawang kasal. Pero kung tutuusin, hindi naman talaga pangalawang kasal. Kung tama ang bilang, muling pagkakasal. Naku, bakit nagpakasal ulit? Di ba siya ang head ng pamilyang Pei mula sa Maynila? Itong pamilyang Pei, dito sa Jinghai, halos sila na ang may kontrol sa lahat. Sila ang kinakatakutan ng parehong may kapangyarihan at mga masama. Ang pamilya Zhao, grabe talaga ang koneksyon. Kahit yung mismong head ng pamilyang Pei, naimbitahan nila. Ay, di ba yun yung mismong Pei Zong ng Jinghai? Talagang espesyal na bisita. Hindi ko inaasahan ang pagbisita ninyo, Pei Zong. Patawad kung hindi ko kayo masyadong nasalubong. Iba talaga ang pangunahing bisita. Sino siya? Bakit parang hindi ko pa siya nakikita dito sa Jinghai? Hindi nga ba't si Pei Zong, hindi mahilig sa babae? Wala nga siyang kahit anong babae sa tabi niya, nilamok na babae wala. Bakit siya interesado dito sa babaeng to? Maganda nga siya. Pero parang, kulang sa buhay. Sino ba talaga itong babae? Hanggang sa mismong head ng pamilyang Pei nang Jinghai ang personal na nag-aalaga sa kanya. Hindi ko alam, bakit narito si Pei Zong ngayong araw? Ngayon ay wedding reception ng anak ni Zhao Zong. Ayaw mo ba akong papuntahin para magbigay ng pagbati? Ay, hindi naman po. Ay, magsisimula na po ang kasal. May mga kailangang ayusin pa ako. Kayo pong dalawa, pakasaya na lang kayo. Oh, kamusta naman? Maganda rin na may katulong. Akong katabi. May silbi din naman pala. May nadaanan kami kanina na apelyido Zhao. May napansin ka ba? Tingnan pa natin. Bagay na bagay talaga. Napakagwapo at napakaganda, perpektong magkasama. Congrats, congrats. Perfect match talaga. Sana habang buhay ang pagmamahalan. Siya ang nag-isang anak ni Zhao Qian. Mula pagkabata, buhay prinsesa na siya. Buhay prinsesa. Noon, napakabait at parang may spark. Hindi ko inaasahan, 1 taon lang ang lumipas. Ganyan na siya ngayon. Oh, Narinig ko yung Zhao Miss na yan, kakagaling lang daw sa matinding sakit. 3 araw, hindi bumaba ang lagnat. Lahat ng ospital, walang magawa. Hanggang sa, naging parang nasira ang bait niya. Ay, ang dami mong alam. Gusto mo siya? hindi no. Bago ako dumating dito, pinacheck ko lang kay Lin yung background niya. Ayos lang. Kung may gusto man, edi sana di siya ganyan at least buhay pa. At hindi pa na-in love. Inosente pa. Tapos ano pa? Dati, naghiwalay sila ng asawa niya dahil may pinagtalunan. At nung nagkasakit siya ng malubha, pero yung dating asawa niya loyal din. Hindi niya ito iniwanan, siya pa rin ang nag-alaga sa kanya. Kaya nagbalikan sila ulit. Mahal, kahit ano pa ang mangyari, mamamahalin pa rin kita. At poprotektahan. Pa, inom po muna kayo ng tsaa. Ipinagkakatiwala ko na sa'yo si anak ko kapag sinaktan mo siya. Matatapos ka sa akin. Paano ka naman mag-aasawa ng? Hindi maayos ang pag-iisip, malamang napilitan lang. Sobrang makapangyarihan ang pamilya Zhao. Pinalayas ang pamilya Su sa bahay nila. Yung lumang bahay ng pamilya Su, ginawang dowry. Kahit medyo hindi maganda ang ginawa ni Zhao Zong. Pero para din sa anak niya, mabuting ama pa rin siya. Oo. Kahit hindi perpektong tao si Zhao Zong, mahal na mahal pa rin niya anak niya. Pero patay na siya. Ano pa ang silbi nun? Ano nung sinabi mo, ang ibig mong sabihin, yung bride, patay na? Inakita naman nating gumagalaw at mumingiti siya. Binyag na dapat, wag na magbiro ng ganyan. Gusto nilang lapitan ko siya. Anak ko. Anak ko. Anak ko. Hindi ba sinabi ko na sa'yo, magpahinga ka na lang dapat sa bahay? Bakit ka pa lumalabas? Tao, dali, tulungan ng madam makapahinga ulit. Anak ko. Ang anak kong kawawa naman. Anong nangyayari kay Madam Zhao? Binyag na dapat. Bakit nambabati pa ng masama sa sarili niyang anak? Narinig ko, malubha raw ang sakit ni Madam Zhao. Halos 2 linggo nang parang wala sa sarili. Sabi ni Zhao Zong, dahil naging ganyan ang anak niya, lalo pa siyang naapektuhan. Kaya pinapakasal agad ang anak niya. Umaasang pag nakita ng madam na masaya ang anak, gagaling din siya. Ma, magpahinga po muna kayo ng maayos.
Zinger, huwag kang mag-alala. Aalagaan ko siya. Anong tinitingin-tingin nyo dyan? Dali, ihatid ang madam sa loob. Hindi. Anak ko. Bilis. Anak ko. Ah, Pasensya na po sa abala. Yung asawa ko, mahina talaga katawan ngayon. Medyo nalilito na minsan. Pasensya na sa abalang na idulot namin. Walang sakit ang asawa mo. Totoo lahat ng sinabi niya. Anong ibig mong sabihin? Di ba sinabi na ng asawa mo? Okay naman ang anak mong babae ah. Kita-kita naman ang lahat. Nagkakalat lang yan. Bakit ayaw ipakita ang mukha ng bride? Pakita naman. Diyan. oo nga. Totoo ba yan? Pakita ang mukha. Baka naman totoo yung. Sabi ni Madam Zhao, Naku, sa panahon ngayon, bakit nakatago pa din ang bride? Zhao Zong, dapat ipakita nyo na sa amin kung ano itsura ng bride. patawad. Bakit ganito? Pei Chen, ano bang balak mo talaga? Di ba nakita mo na? Buo at maayos pa ang anak ko. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Pa, pagod kami sa biyahe. Aalis na muna kami ni Zinger para magpahinga. Sige. Pasensya na po sa inyong lahat. Mauna na po ako. Saan mo nakuha ang peace charm? Miss Shang, ano bang ibig mong sabihin? Ano bang peace charm ang sinasabi mo? Hindi ko alam. Saan mo ba nakuha yung peace charm? At bakit mo pinaplano ang pamilya Su? Kalokohan yan. Security. Sigurado ka bang ayaw mong magsalita? Ako. Sasabihin ko. Tungkol dito, kailangan pang balikan sa 15 araw na ang nakaraan. Sir, ayaw talagang umalis ng Su family sa ancestral house nila. Malapit na ang kasal ni Miss. Ang plano na gamitin ang main house ng Su bilang dowry ay Dahil gusto yon ng anak ko. Kahit ano pa man, gagawin ko ang lahat para makuha yon. Wala na akong ibang paraan kundi ito na lang. Gusto ko lang naman, yung lumang bahay ng Su family para sa anak kong babae. Bilang dote niya. Tungkol naman sa peace charm na yon. Hindi ko rin alam kung sino ang naglagay, sa opisina ko. Sinabi niya lang na makakatulong daw sa akin. Sa iba pa, wala na talaga akong alam. Ziner, nasan ka? Anak, hinahanap ka ni Mama. Ziner, Baliw ka na ba? Bakit ka na naman nandito? gusto ko makita ang anak ko. Kailangan ko ang anak ko. Ayos pa naman ang anak natin. Security, pakihatid si Madam pauwi para makapagpahinga. Bakit ayaw mo akong paniwalaan? Napahamak ang anak natin. May nangyari sa kanya. Ano bang nangyari? May nangyari nga. Hindi mo ba nakita? Ngayong araw ng kasal ng anak natin, sobrang ligaya niya. Nakita ko talaga siya. Naliligo siya sa dugo. Sinabi niya sa akin na naghihirap siya. Sobrang miss niya tayo. At gusto niyang iligtas natin siya. Nako, kalokohan yan. Si Ziner ang tanging anak kong babae. Sa buong Haicheng, sino ang magtatangkang saktan siya? Kung may mangyari man, ako bilang ama niya. Ibubuwis ko ang buhay ko para maprotektahan siya habang buhay. Hindi. Gusto ko ang anak kong babae. Siguradong may nangyari kay Ziner. Ay nako, hindi ka pa ba tapos mag-iskandalo? Huwag mo akong hawakan. Kasalanan mo to, kung hindi dahil sa'yo, hindi magiging ganito si Ziner. Kung nag-divorce lang siya noon at umuwi ng bahay, hindi maganda ang kalusugan niya. Pinilit mo pa siyang isama palabas. Doon siya napahamak. Gusto ko lang naman siyang dalhin palabas para magpalamig ng ulo. Noong gabing yun, gabi na kayong bumalik. Gabi, doon ko nakita ang bangkay ni Ziner. Sigurado akong patay na siya. Pero kinabukasan, nabuhay ulit siya. Alam ko na, hindi na siya ang anak ko. Bakit mo ako hindi hinahayaan na makita ang anak ko? Grabe ka na talagang may sakit. May sakit si Ziner. Pero nagiging tahimik lang siya. Maayos naman ang buhay niya ngayon. Bakit nga ba hindi kita pinalalapit sa kanya? Dahil ilang beses mo na siyang. Nasaktan. Naiintindihan mo ba? Hindi na siya ang anak ko. Bakit ba ang hirap mong kausap? Bakit ako palaging napapaikot mo? Pumunta ka na at makita mo siya, malalaman mo rin eh. Ziner, Ziner.
Saan ka pupunta? Tara na, tingnan natin. Opo. Hello. Pakisilip na ang anak ni Zhao. Maria. Oh, tingnan mo, na-delay ang flight. Kita mo naman si Ziner. Maayos naman siya. Bakit parang ayaw mong maging maayos ang anak mo? Tingnan mo nga ang anak natin. Eto oh, maayos at nandito lang. Mukhang hindi ka pa rin desidido. Huwag. Dama mo nga oh. May init ng katawan, may pulso. Buhay na buhay siya. Ano? Hindi siya ang anak ko. Peke siya. Tingnan mo nga sa parte na to. Kilala mo naman ang birthmark niya, diba? Hindi yan pwedeng day-in. Mukhang nababaliw ka na talaga. Hindi ko sana pinakinggan ang dalawang tao at dinala kitang pumunta dito. Ma, alam ko. Simula ng May, nangyari kay Ziner. Pero andito naman si Ziner ngayon. Nagiging parang bata lang siya. Pakiramdam mo ba'y nababaliw na ako? Anak mo na nga mismo, hindi mo na makilala. Sasabihin mo pang hindi ka nababaliw? Zhao. Mas matino pa ang misis mo kaysa sayo. Pei Chen, ilang beses na kitang pinagpasensyahan. Huwag mong isipin na madali mo akong lokohin. Hindi ito ang Jinghai. Zhao, sigurado ayaw mong mamatay ng trahedya ang anak mo, pero ginagamit pa. Hindi mo pa matanggap, hindi mo na, malulunok yan, magiging pasanin na lang yan dito sa mundo. Anong ibig mong sabihin? Maayos naman ang asawa ko, kita nyo naman lahat. Ano ba talaga gusto nyo? Talaga bang maayos siya? Ma, bakit may mga bisita kang isinasama dito? Magbigay ka lang ng mas maraming oras. Samahan ko si Ziner. Malay mo, baka bumalik din siya sa dati. Miss Shang, nasabi ko na lahat dapat kong sabihin. Pero, family matter ito ng pamilya Zhao. Kung may hindi man magandang pagtrato ngayon, pasensya na po sana. Pakiusap, umalis ka muna. Bibigyan kita ng paumanhin sa ibang araw. Talaga bang hindi mo alam? Punong-puno siya ng malas. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Tanggalin mo nga ang maduming bagay na iyan sa kamay niya. CJ, Pei Chen. Pamilya Zhao ito. Wala kang karapatang magmayabang dito. Huwag mong galawin ang asawa ko. Tama na. Walang silbi. Ziner. Ngayon, buksan niyo ng mabuti ang mga mata niyo. Tingnan niyong maigi. Buhay pa ba talaga siya? Anak ko, anak ko. matagal na siyang patay. Panlilin lang. Ikaw ang gumamit ng panlilin lang. Hindi ba? Kita mo naman ang nangyayari. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Patay na siya, at halatang matagal na siya talagang patay. Hindi pwede. Hindi pwede. Kita ko namang maayos si Ziner kanina. Ikaw. Ikaw nga to. Ano bang ginawa mo sa kanya? Miss Shang. Inaamin ko, kasalanan ko ang nangyari sa Sudati. Kung ano man ang gusto mong ipagawa, gagawin ko. Basta, ibalik mo lang sa akin ang anak ko. Patay na ang buhay niya. Hindi na mababago. Anak ko. Miss Shang, bakit mo sinabing matagal nang patay ang anak ko? Kagabi lang buhay na buhay pa si Ziner. Lahat tayo nakakita. May tibok ng puso, gumagalaw, humihinga. Paano siya magiging patay na? Nagmulto kaya siya. Anak na lalaki, huwag magbanggit ng kung ano-anong kababalaghan. Ano talaga ibig sabihin nun? Talagang hindi mo alam? Yung bagay sa kamay ng anak mo, iisang uri yan sa peace charm. Hindi ko alam ang tinutukoy mo.
Dahil sa pulserang yan. Nagmumukha siyang buhay sa paningin nyo. Kuno lang ang buhay. Isang simpleng pulsere lang, imposible naman. Miss Shang. May alam ka pa siguro ibang bagay. Pakisabi na sa akin. Gabi-gabi ko siyang napapanaginipan, si Ziner. Ang sakit, ang hirap. Ang puso ko bilang ina. CJ. Noong sinaunang panahon, may isang pirasong meteorit na may kakaibang lakas na bumagsak mula sa langit. Kasama ng meteorit na iyon, may bumababaring. Mga nilalang na hindi nakikita ng mata. Inaangkin nila ang katawan ng mamamatay na tao. Kaya sa paningin ng iba, nagiging parang batang mahina ang isip. Meteorite? Hindi kaya. Ha 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 ha. Ibinuhos ko na lahat ng lakas at pagod. Sa huli. Ikaw ba ang pumatay kay Ziner? Paano ko magagawang patayin si... Ziner natin, sobrang mahal ko nga siya. Kung pwede lang, handa akong palitan ang buhay ko para sa kanya. Pero, ni hindi ko alam na ang pulserang ito ang magiging sanhi ng pagkamatay niya. Hindi ko naman sinabing na ang pulserang iyan ang pumatay sa kanya. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Dati na kayong naghiwalay ng asawa mo. Bakit nga ba? Ang nangyari kay Ziner ay pagkatapos ng diborsyo. Bago yun, ano ba talaga ang nangyari noon? Dati, si Ziner, tumawag siya at gusto niyang bumalik dito para samahan ako. Hindi mo siya pinayagan kahit kailan. Baka naman, ikaw talaga ang may kagagawan. Mama, Papa, matagal ko nang kilala si Ziner simula pa nung nag-aaral kami. Kung gusto ko siyang saktan, bakit ko pa siya pinakasalan? Totoo ang pagmamahal ko kay Ziner. Alam ng langit at lupa yun. Mabait si Ziner mula pa pagkabata. Lagi niyang iniisip ang kapakanan ng iba. Hindi namin siya hinayaang makisalamuha sa masasamang tao. Dahil ayaw naming masaktan siya. Bakit nga ba nangyari ang lahat ng to? Kaya kayo nag-divorce. Dahil nakunan si Zhao Xiaoji. Paano mo nalaman? Matagal na kaming magkasama ni Ziner. Ang hirap bago namin mabuo ang isang bata. Pero kahit na ganoon, hindi pa rin namin siya naalagaan ng maayos. Dahil sa nangyaring iyon, labis na naapektuhan si Ziner. Kaya niya gustong makipaghiwalay sa akin. Ma, sinabi mong gusto mong ibalik si Ziner sa inyo. Ayoko pumayag. Kasi natatakot ako. Dahil nung panahong iyon, hindi pa stable ang emosyon ni Ziner. Natakot akong mag-alala pa kayo kapag nakita niyo siya. Ma, kung may kasalanan man, ako na ang may kasalanan dahil hindi ko na ituloy. Hindi ko naipaglaban ng buo, na hindi ako nanindigan na huwag makipaghiwalay kay Ziner. Dapat kasama ko pa rin siya. Kung hindi sana mangyayari ang mga ganitong bagay. Kaya, paano ba talaga siya namatay? Si Ziner para lang makipaghiwalay sa akin. Handang tumalon mula sa mataas na lugar. Naawat ko naman siya. Tapos binalik na siya sa Zhao family. Ang sumunod na nangyari, alam nyo na rin lahat. Nagkasakit siya ng matindi pagkatapos. Kaya naging ganito siya ngayon. Kung ganun lang kasimple, sana nga totoo. Pero ang totoo, sobrang pahirap ang tinanggap niya bago siya namatay. Pero, nung ibinalik ko si Ziner sa bahay, wala namang kapansin-pansing sugat sa katawan niya. Walang palatandaan na pinahirapan siya. Nga, sa labas wala, pero sa loob, Imposible ito. Mahal na maala ng mag-asawa. Kahit naging parang bata ang isip ni Ziner, di pa rin siya iiwan ni Ayom. Lalo pa nga't gustong pakasalan ni A, yung atalagaan habang buhay. yung pagpapakasal niya. Hindi ba't baka natatakot lang siyang may madiskubre pa? Ma, imposible na saktan ko si Ziner. Maniwala ka sa akin. HMM. Oo. Mula nang magkaproblema si Ziner,
Si Ayong ay hindi nagsasawang. Alagaan siya ng todo. Kita ko naman lahat yon. Ang kaso lang. Malas lang talaga si Ziner. Hindi talaga siya sinuwerte. Talaga bang malas lang? Sigurado ba kayo? Kuya, lanan. Kaya pala si Miss Zhao. Palaging nagpaparamdam sa'yo sa panaginip. Sinasabing nahihirapan siya. Anong ibig mong sabihin? Ang anak kong babae. Hayop ka. Ano ba talaga ang nangyari? Hindi aksidente ang pagkamatay ni Miss Zhao. Kasama na pati yung pagkalaglag. Lahat yon sinadya niya. Dahil ayaw niyang magbuntis at magkaroon ng anak ng isang pervert. Kalokohan. Ito ang findings galing sa ospital. Sinasadya talaga niyang malaglag ang bata. Ikaw ang pervert dito. Pinaliligaya mo sarili mo sa pagpapahirap sa kanya. Ayaw niya. Kaya kinulong mo siya. Pinagbabawalan mong umalis. Sa huli, pati pagtatalon niya sa taas, ginawa niya para makatakas lang sa'yo. Hindi yan totoo. Nagsisinungaling ka. Hindi ko yan ginawa. Maniwala ka sa akin. Maniwala ka sa akin. Ma. Gusto mo pang magpalusot? Hanggang sa huli pa talaga, ayaw mo aminin hanggang ilibing ka na. Nadiskubre ko ang isang sekreto sa kwarto. Mamaya ipapakita ko sa inyo, para malaman niyo kung anong klaseng demonyo ang ginawa niya sa anak natin. Ma, dito lang tinatago ang mga lumang gamit. Wala namang kakaiba dito. Bawat gamit dito, nagpapaalala ng nakaraan namin ni Ziner. Kahit medyo luma na, hindi ko kayang itapon. Ziner. Ano bang balak niyong gawin talaga? Gusto niyo bang mabuwag ang pamilya namin dito sa Zhao family? Lumabas kayong lahat. Magaling kayong magtago, ah. Ano na namang sekreto ang gusto mong palabasin? Kaya pala, palagi kong napapanaginipan si Ziner. Puno ng dugo ang buong katawan niya. Ikaw. Kasalanan mo lahat ng ito. Ang tagal mong nagkunwari sa tabi niya, pagkatapos niyong magpakasal, pinakita mo rin ang totoo mong ugali. Pinilit mo siya, inuubos mo siya, pinahirapan mo siya. Totoo ba lahat ng sinasabi nila? Ano ba talaga ang totoo? Pati pagtawag niya, bantay ka pa sa tabi niya. Xiao Yu. Ayos lang ba talaga kayo? Kami naman. Maayos naman kami. Gusto niyang tumakas. Pero hindi siya makaalis. Pinahirapan pa siya ng sobra. Pakawalan mo ako. Awa mo na. Pakiusap. Hayop ka. Ganito ka ba talaga? Traitor mo kay Ziner? Anong masama sa ginawa ko? Si Ziner ay akin. Ano man ang gusto kong gawin sa kanya, pwede. Si Ziner napakabait at masunurin. Paano mo nagagawang saktan siya? Habang mas mabait at masunurin siya. Lalo siyang parang isang puting bulaklak, lalo kung gustong hilain siya, mula sa taas, ihulog sa putikan. Di ba't mas masarap yun? Ha? Hayop ka talaga. Hindi naman naging masama ang Zhao family sa'yo. Kung hindi dahil sa Min, ikaw na mahirap lang. Magkakaganito ka kaya ngayon? Oo. Pero, naging nire-respeto nyo ba talaga ako? Sa paningin nyo, ginawa nyo lang akong tagapag-alaga ng anak nyo. Parang isang masuner ang aso. Kung ayaw mo pala kay Ziner, bakit nang bumagsak siya, pinili mo pa ring pakasalan siya? Si Ziner ay akin. Kahit ano pa siya, habang buhay siyang, dapat manatili sa tabi ko. At saka, kung hindi ko siya binalik dito, malalaman at malalaman din nyo na may kakaiba sa kanya. Paano na ako ngayon? Ha? Hayop ka talaga. Ikaw ang pumatay kay Ziner. Dapat mong bayaran ng buhay mo para sa kanya. Hindi ba't kayo talaga ang pumatay kay Ziner? Tae. Anong ibig mong sabihin dyan? Maayos ko namang inalagaan si Ziner. Kung hindi nyo naman pilit, pinabalik siya. Hindi ko naman siya sasaktan ng ganon. Ma, tingin mo ba si Ziner talagay? Nilalagnat lang?
Yun ay dahil may laman yung antang-antang niya na sumisira sa katawan niya. Ang anak nyo, sa sarili niyong harapan, ay unti-unting nawala. Hindi nyo man lang napansin kung anong klaseng tao ako. Kasalanan nyo rin hindi nyo naalagaan si Sinner ng maayos. Sarili nyo rin yan. Nakakayanan naman ng iba. Bakit siya? Hindi kinaya? Hindi ko kasalanan yun. Wala akong kinalaman dyan. Walang puso ka na talaga. Yung anting-anting at pangontra, siguro ikaw rin may gawa nun. Walang ebidensya. Walang ebidensya ang sinasabi mo. Ganun ba? Eh itong lakas ng malas sa bahay, hindi yan nagsisinungaling. Ayoko. Ayoko, ayoko. Ah. Alam mo ba kung ano ang trabaho ko dati? Alam mo ba kung ano dati ang ginagawa ko? Iwanan mo siya ng huling hininga, tapos dalhin mo siya sa presinto. Alam ko na nagkamali ako, hindi ko na uulitin ito ulit, tay. Madumi dito. Umuwi na muna tayo, sige. Halika. Boss, hayaan mo na ako. Upo ka na muna. Upo ka. Simula ngayon, maghanda ka lagi ng paboritong inumin ni Xiang Xiaoji, yung matagal ng puertia. Talaga ba, boss? Kailangan ba talagang ganun ka-extreme? Ay, boss! Kanina, pagkaway lang niya ng kamay, kung ano-anong, kakaiba agad ang lumabas. Grabe, ang astig. Nakakatakot din, walang sense of style. Sige na, hindi na ito tungkol sa'yo, tara na. Baka natatakot siya na, agawan ko siya ng trabaho, ano? Maraming salamat sa inyong dalawa. Kung hindi dahil sa inyo, hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang nangyari. Ang buong kwento ng pangyayari, magsalita ka. Ang tungkol kay Sinner, nung ibinalik siya sa bahay, hindi nagtagal. Natakot din akong masaktan si Madam. Kaya tinago ko muna sa kanya. Minsan, nagkataon. Narinig kong may nagkwento tungkol sa isang mahusay sa kalapit na syudad na nagdarasal para sa bagong kasal. Umasa ako, dinala ko si Sinner para makilala yung mahusay na iyon. Ngayon, mukhang lahat pala ito ay inesikaso ni Ayong. Plano niya talaga. Ay parinig ang kwento sa akin. So anong connect nito sa pamilya Su? Pagkagising ni Sinner, gusto daw niya talaga ang lumang bahay ng Su bilang handog sa kasal. Pero ayaw talagang ibenta ng pamilya Su. Kaya binigyan ako nung mahusay ng peace amulet. Mukhang yung tunay na gustong makakuha ng lumang bahay ng Su ay yung tinatawag na mahusay. Ang gumawa ng masama sa anak ko, nabigyan na ng nararapat na parusa. Kapag alam ito ng anak ko sa kabilang buhay, sigurado makakapahinga na siya. Maraming salamat po, Xiang Xiaojia, sa mga susunod na araw. Kung kailangan mo si Zhao, kahit mahirap, gagawin ko, hindi ako tatanji. Xiang Xiaoji, tuloy kayo. Pwede naman sanang sa kasal pa lang, isinaboy yung tunay na ugali ng groom, pero nagbigay ka pa ng respeto sa pamilya Zhao. Sa private mo na lang inayos, mas malambot pala puso niya kaysa akala ko. Ano bang iniisip mo? Wala naman. Iniisip ko lang yung mahusay na yon, hindi lumang bahay ng Su ang gusto niya, kundi yung Qiankun Jade. Xiang Xiaoji, kumusta ba ang trabaho ko? Pwede pa mas pag-igihan. Hindi madaling, imbestigahan ang pamilya Zhao. Bakit hindi mo naman ako purihin kahit konti? Ayos naman gawa mo. Ayun, isang papuri lang pala ha. So, ano bang gusto mong mangyari? Tama na, mag-ayos ka na ng gamit mo. Pumunta na tayo sa tinatawag na mahusay. Boss, bakit di mo sinasabayan si Xiang Xiaoji? May oras ka pang hanapin ako.
Ano ito? Gamit na palagi ginagamit ni Shang Xiaoji. Pupunta siya kay Zhao Zong, yung mahusay na sinasabi. Baka kasi mahirapan siya sa bagong lugar. Ikaw na muna maghanda doon. Grabe talaga, boss. Parang todo-todo na ang pagiging alalay mo ngayon. Ha? Sige, gagawin ko na. Isa pa. Huwag mong kalimutan bumili ng sofa. Sofa. Nakakairita. Ano, may nagpaplanong kunin ang Qiankun Jade ng Su family natin. Posible kayang, yung nanakit sa tatay ko dahil dito. Hindi naman posible. Konti lang ang may alam sa Qiankun Jade, di ba? Kahit sa pamilya Su, ang bawat pinuno lang ang may karapatang mag-alay nito. Ako nga, hindi ko pa nakikita yan. Kung hindi ninyo tinago ng maayos yan, matagal na sigurong pinagnasaan ng iba yung Qiankun Jade. Shang Xiaoji, nakita kong may nag-aayos ng gamit sa bakuran mo. Aalis ka na ba? Shang Xiaoji, aalis ka na. Ang tatay mo, isang hininga na lang ang meron. Kailangan talagang mahanap agad ang kalahating Qiankun Jade para hindi siya delikado. Dahil may clue na sa kabila ng Qiankun Jade, baka mas mabuting kami na lang maghanap noon. Hindi na kailangan. Siguradong ang mga alitan noon pang 1,000 taon. Oras na ring tapusin. Dahil sa akin kaya naging ganyan si Lolo. Kaya tutulong din ako, sasama ako sa'yo. May tagatulong na ako. At maayos din naman siya magtrabaho. Hello po. Pwede pong magtanong kung para saan to. Taga-ibang lugar kayo, ano? Nagpapalayas sila ng malas. Malas? Ano yan? Sa Jiangcheng namin, may isang kilalang mahusay. Ang tawag sa kanya, si Li Dashi. Medyo may sariling mundo siya, pero mabait naman. Yung pamilya na pinapalayas ang malas. Hindi alam kung anong naakit nila. Sunod-sunod ang kamalasan nila sa bahay. Kaya nagpunta sila kay Li Dashi. Pinayuhan sila na magpakasal at magpursigi. Sabi raw, pag-iyak ng bride sa bahay, magbabago na ang kapalaran nila. Sobrang superstition, pati ganitong kalokohan, naniniwala pa rin ang tao. UUUAA. Bakit parehas na parehas yung bracelet? Hindi kaya? Pagkasuot ng bracelet na yun, di pa masyadong malakas yung malas. Walang nangyari sa tao. Sirain mo lang yun, ayos na. Ibigay na lang natin ito kay Linyi. Pwede po bang malaman kung nasaan si Dashi? Tamang-tama po, bibisitahin po sana namin siya. Kayong dalawa, couple kayo, magpapakasal na. Hindi ganoon. Hindi talaga pwede yan. Si Li Dashi may sariling panuntunan. Tanging mga bride na malapit ng ikasal lang ang tinatanggap niya. Miss Xiang, para maging komportable ka dito, pinaupa talaga ng boss namin ang buong guest house. Ayos na rin. Sige na, nagawan mo na ba lahat ng bilin sa'yo? Huwag kang mag-alala, nasira na ang lahat ng kwintas. Yung pinahanap mo, nalaman ko na rin lahat ng detalye. Ayon sa sabi ng mga taga rito, talagang para lang sa bride, makikita, yung tinatawag na lidashi. Kaya ang tingin ko, magpanggap na bride lang talaga ang paraan. Kung ganoon, magpanggap na bride. Pwede naman. Hindi ko rin alam kung anong itsura niya kapag nakasuot ng wedding gown. Miss Xiang, lahat ng ito, pinili ko talaga ng maingat na damit. Tingnan mo kung alin ang bagay sa'yo. Itong isa. Tingin ko rin bagay ang isa na to. Sige, suotin mo, tingnan natin. Ako ang magsusuot. Ano, gusto mong ipasuot ko sa boss ko? Pati ang amo mo gagawing pain. Parang hindi yata tama yan. Ay naku, Linyi, ikaw na lang kaya. Masyado namang pangit yan. Tek, Miss Xiang, lalaki ang boss ko, at siya pa mismo ang pinuno ng pamilya Pei. Pinuno ng pamilya may pangalan talaga. Kapag nalaman ng iba na nagsuot siya ng ganyang damit, malamang pagtatawanan siya. ayaw mo ba? Siyempre ayaw ng boss ko. Isang totoong lalaki. Sinong matinong may brekaheng lalaki ang gugustuhin magsuot niyan? Gusto ko talaga. Boss, kung napipilitan ka, sabihin mo lang sakin, kahit ikamatay ko, hindi kita pababayaan. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Ako ay alipin lang, gusto ko talaga. Ang word ba?
Bagay na bagay talaga sa'yo iyang damit. Parang ang sarap mong kainin. Napapayag niyong gawing pain ang boss ko. Alam mo ba kung sino ang boss ko? Siya lang ang nag-iisang anak ng Pei family sa Jinhai. Siya lang ang pag-asa ng pamilya. Kahit girlfriend wala pa, hindi pa kasal. Paano kung may mangyaring masama? Gusto mo bang mawala ng boses? Boss talaga, hindi matitinan. Ang tapang at kakaiba ng babaeng ito, pero enjoy pa rin siya. Iha, may pinagdadaanan ka bang mabigat? Bakit? Nahihiya ka ba? Huli ka. Simula nang mahuli kita, wala na akong iniisip na problema. Wala naman kaming samaan ng loob. Bakit kailangan mo kong guluhin? Sino ang nagturo? Sa'yo ng kakayahan mo. Boss, ayos ka lang ba, boss? Boss! Ayos ka lang ba? Teka lang, anong nangyari? Ito'y sumpa ng pamilya ng boss ko. Dati, dahil sa'yo, nakainom siya ng dugo mo, kaya napigilan niya ito. Malamang yung manghulang yon, may ginawa kanina, kaya lumala ulit ang sumpa. Sumpa. Boss, gising ka na. Grabe, natakot ako sobra. Kung may masama sanang nangyari sa'yo, paano ko ipapaliwanag kay madam? Miss Xiang, ayos ka lang ba? Lahat ng tao sa pamilya Pei, kapag nagtatatlumpu na sila, biglang nagkakasakit at namamatay. Si boss, 29 na siya ngayon. Miss Xiang, ikaw lang ang pag-asa niyang mabuhay. Ang sumpa sa pamilya nyo, nagsimula pa daw 1,000 taon na ang nakaraan. Paano mo nalaman? Tama nga pala. Kahit nawalan ako ng malay, bago ako himatayin, nakita ko may tattoo siya sa pulso. Sa clue na yon, malalaman natin kung sino siya. I-drawing ko na lang muna. Wag muna. Huwag magmadali. Ayusin muna ang kalusugan mo bago ang lahat. Kumakalinga pala siya sa akin. Sigurado ka dito nagtatago yung tao na yon? Ayon sa drawing mong tatoo, sinundan ko ang mga lead. Napunta ako sa owner ng tindang ito. Siya rin ang may tatoo na ganun. Wala rin namang tao dito sa tindahan. Ang imo naman. Kung gusto mo, lumabas ka muna. Miss Xiang, mag-ingat ka. Ma, Umalis na si Papa. Pati ikaw, umalis na. Iniwan niyo si Mama mag-isa. Paano ko kakayanin? ma. Hindi tama. Parang hindi ako narito kanina. Imahinasyon lang ba ito? Miss Xiang. Tatay. You were. Tatay. Miss na miss kita. Bilisan mo, umalis ka na. Dalhin mo ang Chenkon Jade. Bilisan mo, umalis ka na. Hindi ako aalis. Miss, alis na. Bilisan mo, magmadali ka. Sa kanya ba to ng ilusyon? Nagising ka pa talaga? Ilang taon na. Ngayon lang ta nangyari. May nakaabot dito. Pero, ngayon alam nyo na kung sino talaga ako. Huwag na kayong umasa na makakalabas pa dito ng buhay. Xiang Yu, gising na, Xiang Yu. Walang magyay gising sa kanya. Kahit sino, di siya kayang gisingin. Maliban na lang kung siya mismo ang magising sa panaginip niya.
Ngayong wala na siya, sino pa kaya ang tutulong sa'yo? Ginawa mo na ang lahat ng to. Nagbukas ka pa ng tindahan. Pera lang naman ang habol mo, di ba? Pangako ko, ako si Pei Chen. Hindi ko pababayaan na maghirap ka kahit kailan. Kung niloloko mo ako, humanda ka. Sino ka ba talaga? Miss Xiang, Maawa ka na, patawarin mo na ako, sasabihin ko na ang lahat. ito kasing mga nakaraang taon. Bakit puro bagong kasal ang pinupuntirya mo? Mahirap lang talaga ako. Ipinagbili ko lahat ng ari-arian para makapag-asawa, tapos sa araw ng kasal namin, tumakas siya kasama ang iba. Pinagtawanan ako ng lahat. Naisip kong baligtarin ang lahat. Gusto ko silang makita, nakikita ko silang nasasaktan at desperado. Dami mo nang sinaktan. Wala ka bang takot sa karma? Karma? Takot ako sa hirap, takot ako sa pagod, at sa pangungutya ng mga tao. Yung karma, wala akong pakialam. Sino nagturo sa'yo ng mga bagay na may sumpa? Hindi mo kaya mag-isa yon. Ang master ko ang nagturo sa akin, pero ginagamit ko lang talaga. Si Master. 30 taon ang nakaraan, may nakilala siyang eksperto. Itinuro sa akin ang paggamit ng mga bagay na may sumpa. Sumunod na lang ako, tumulong ako sa kahit anong utos niya. Kaya siya talaga ang may galit sa pamilya so. Tumutulong lang akong hanapin ang jade pendant na galing pa noon pa. Sabi niya, mahalaga yon. Pero hanggang ngayon, wala pa akong naririnig na balita tungkol sa jade pendant na iyon. Tapos, narinig ko kay Boss Zhao ng Haicheng. May iniaala ang pamilya So na isang bagay. Sinubukan ko na lang magbakasakali. Ano itsura ng master mo? Hindi ko pa nakita ang mukha niya. Una ko siyang nakita, parang isang matandang lalaki. Tapos sa pangalawang pagkakataon, parang naging middle-aged na siya. Habang tumatagal, mas lalo siyang bumabata. Paano mangyayari yon? Sinabi ko na ang lahat, maawa na kayo, pakawalan niyo na ako. Hindi na ako mananakit ng ibang tao, pangako. May iba pa ba? Oo nga pala, parang may kinakatakutan siyang isang tao. Siyempre natatakot siya. Dami niyang napatay. Darating din karma sa kanya. Parang kilala niya yung tao. At may galit sila sa isa't isa. Saan mo siya nakilala? Dito rin mismo. Miss Xiang, tumakbo siya. Pwede pa natin siyang habulin. Miss Xiang, Nasugatan ka. Alam mo namang di niya. Ako kayang saktan. sorry. Kasalanan ko. Naging pabigat pa ako sa'yo. Miss Xiang, talagang okay lang ako. Mahalaga ang dugo mo. Hindi dapat sinasayang. Simula ngayon, unahin mong ingatan ang sarili mo. Boss. Grabe, kinabahan ako sobra. Kasi kanina, nakapanaginip ako ng sobra bangungot. Boss, ano nangyari? May nanloob dito kanina, tinaget pa ang shop natin. Sakto ka pa, boss. Pagkagising mo, tapos na lahat. Ano nga bang nangyari? Hoy, boss. Ano nga bang nangyari? Nakapagkamali ako. Siya nga iyon. Ipinanganak na siya ulit.
Mukhang nakuha na naman niya ang isa pang Chenkun Jade. Boss, wag po kayong mag-alala. Gagawan ko ng paraan na ibalik sa inyo ang isa pang kalahati ng Qiankun Jade. Ano ang gusto mong malaman? Tanong ka lang. Kilala mo ba ang utak ng lahat ng ito? Siguro, malalaman mo pag nagkita kayo. Pero, hindi naman yun talaga tanong mo, di ba? May kinalaman ba sa? Qiankun Jade. Ang sumpa sa pamilya namin. Nakita ko sa illusion ko. Namatay ako. Sa totoo lang, natatakot talaga akong mamatay. Natatahakot akong kapag namatay ako, hindi kakayanin ng mama ko. Dahil sa sumpa, lahat ng lalaki sa pamilya Pei namamatay sa edad na 30. Noong 5 taon lang ako, umalis na si papa ko. Si mama ang araw-araw na nagpalaki sa akin. Napakarami niyang tiniis para lamang mapanatili ang negosyo ng pamilya Pei namin. Natatakot akong kapag namatay ako. Paano na lang siya na mag-isang mabubuhay? Hindi ka mamamatay. Kapag nahanap ko ang kabilang parte ng Qiankun Jade, maibabalik ko ang lakas ko, at matatanggal ang sumpa ng pamilya ninyo. Miss Xiang, paano naman ikaw? Miss Xiang, ano ang kinakatakutan mong mawala? Wala na yata akong pwedeng mawala pa. Ako, Ano nang ibig mong sabihin? ako. Wala naman. Magpahinga ka na muna. Boss, bakit ka ba nagmamadali? Mag-impake na tayo. Babalik na tayo sa Haicheng. Wala na kasing lead dito, walang silbi pang tumambay pa tayo. Tapos kay Boss Su, hindi pa natin alam ang sitwasyon. Tutu, si Miss Xiang ba, ang ganitong kapursigido maghanap ng Qiankun Jade, talagang may kaugnayan kay Boss Su. Siyempre takot siyang. Sobrang dami na ng nasangkot na buhay. Darating ang oras, babayaran din lahat yun. Pero may iba siyang dahilan, sakto lang na pareho ang pakay niya sa pagsalba kay Boss Su at sa pag-alis ng sumpa sa pamilya Pei natin, ang sumpa nga, ng Pei family. May kaugnayan din talaga sa Qiankun Jade. Engan. Okay, mag-impake na ako ng gamit ko. Bukas na lang. Huwag muna nating abalahin ang pagpapahinga ni Miss Xiang. Maglilibing sila ng anak na babae ng pamilya Zhao ngayon. Saan ang libingan? Malayo ba? Hindi naman. Sa Lion Hill sa labas lang ng bayan. Ikot tayo. Punta tayong Lion Hill. Agad-agad. Sige po. Pasensya na po talaga, miss. Hindi po kayo nasaktan, di ba? Kamusta po? Hindi na pwedeng paandarin ang sasakyan. Silin niyo paakyat na dito. Medyo liblib kasi dito. Malapit lang ang bahay namin. Kung gusto ninyo, dun muna kayo magpahinga. Wala kayong alalahanin sa kotse. Ipapaayos ko na lang po. Hindi na kailangan. Ang nasira sa kotse, ako ang magbabayad ng danyos. Ganito na lang, mukhang nagmamadali kayo. Pwede kong ipadrive kayo ng ibang sasakyan namin. Maubusan na tayo ng oras. Anong meron? May nangyari ba? Kalmado lang po kayo. Pangako, parating na rin ang kotse na pinatawag ko. Hindi na kailangan. Nandito na ang kotse namin. Andito na boss ang sasakyan. Miss Xiang, Pasensya na po talaga. Naabala namin kayo. Para makabawi ako. Saan ba kayo pupunta? Ako na lang ang maghahatid. hindi na kailangan. Sila ang bumangga sa kotse. Sila na ang mag-asikaso. Sige po. Kung may kailangan kayo, sabihin lang. Madam, ililibing na dapat ang anak nating babae. Miss Xiang, bakit po kayo nandito? Pichen, buksan ang kabaong. Xiang, Miss Xiang, ano pong ibig ninyong sabihin? Pumanaw na po. Ang anak ko, Miss Xiang, bakit kailangan siyang bastyusin ng ganito? Miss Xiang, mag-asawa kaming gumagalang sa inyo. Pero, ang anak ko kakatapos lang. Ikaw, bakit mo ito ginagawa? Kapag binuksan ang kabaong, malalaman niyo rin ang dahilan. hindi ganyan ang anak ko. May dahilan si Miss Xiang kung bakit binubuksan ito. May problema talaga sa loob ng kabaong na to. Imposible.
Itong lugar pa naman, pinasyalan ng master. Ako rin mismong tumingin. Wala talaga akong nakitang problema. Nagkatiwala ka pa kay Master, Yin Anzao. Buksan ang kabaong. Huwag naman, kakakabaon lang ng anak ko. Huwag galawin. Baka hindi matahimik ang anak ko, kahit patay. Na siya. Gusto niyo bang madamay? Kung ganito na, hindi pa ba kayo magtitiwala kay Miss Xiang, Yin Anzao? Huwag na huwag galawin. Baka hindi matahimik si Ziner, kahit patay na siya. Hindi ako papayag. Buksan. Ziner ko. Bakit? Bakit parang may masamang enerhiya dito? Kapag nabuo ang masamang enerhiya, mawawala ang lahat ng tao sa pamilya Zhao. Walang matitira ni isa. Nawalan lang ng ulirat si Madam Zhao dahil sa labis na pighati, pero wala siyang malalang sakit. Dr. Do, sobrang salamat sa inyo. Walang anuman. Ano na? Nagkita tayo ulit. Galing talaga si Ines Du. Napaka-coincidence, kahit saan tayo, nandun ka din. Sino kaya ang gustong pabagsakin ang buong pamilya Zhao? Miss Xiang, ang tunay na nakapatay sa anak ko, patay na rin. Sino ba talaga ang may gustong sirain ang pamilya Zhao namin? Ines Du, anong palagay mo? Nakakatawa naman kayo, Miss Xiang. Paano ko naman malalaman? Talaga ba? Eh ikaw naman talaga ang naglagay nun. Tama ba? Nagbibiro lang po kayo. Miss Xiang. Diyos ko, si Dr. Do, wala naman kaming kasamaan sa kanya, at magandang kaibigan. Siya ng pamilya Zhao. Hindi ba kayo nagkamali? Hindi niya niligtas si Madam Zhao. Kundi kinuha lang ang sarili niyang gamit. Ano pong ibig ninyong sabihin? Ilabas mo na. Miss Xiang, ano ang ibig mong sabihin? Hindi kayang kunin ni Ines Du. Ako na lang ang tutulong. Hindi ba ito yung talisman na nakita sa kabaong? Ang bilis mong dumating. Sigurado akong natatakot kang mabuking. Kaya nagmamadali kang tabunan ang mga ginawa mo. Hindi mo inaasahan, ikaw tuloy ang nabisto. Pinagsama-sama ang malas na enerhiya sa bagay na ito. Ilan lang talaga ang may alam ng ganitong pamamaraan. Isa ako sa mga yon. Kung lahat ng mga taga-Zhao ay mamatay, bilang ang pumatay, ako ang hahabulin ng marami. Ang ganitong paraan. Pamilyar sa akin. Tama nga ang hinala ko. Ikaw na naman pala. Sino yung tao sa likod mo? Nasaan siya? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ganun ba? Ito yung address na. Nakuha namin. Dito nagtatago ang utak. Basta mahuli natin siya, mabawi natin yung kalahating piraso ng Qian Kun Jade. Maaayos na lahat. Hanapin mo yung lugar na yan. Pag nahanap, agad tayong aalis. Boss, may masama pong nangyari. Si Lao Firen, habang papunta rito, na aksidente sa daan. Ano? Ma, ayos ka lang ba? Ayos lang, nangyari lang ito habang papunta ako. Sa daan kasi, biglang may tumakbo na di ko kilala, kaya nagkaroon ng maliit na aksidente. Ma, grabe kinabahan ako. Narinig ko, ikaw daw at isang babae ay magkasama. Nasaan na siya? Dalhin mo agad ako sa kanya. Ma, huwag mong pakinggan yung mga sabi-sabi dyan. Wala akong espesyal na relasyon kay Xiang Xiaoji. Isang buwan na lang, magta-30 na ako. Dapat maghanap na ako ng asawa, magkaanak na.
Gusto mo na ba akong pahirapan? Ma, alam mo naman, pa-30 na ako. Sa pamilya Pei, bawat lalaki pag nag-30. Bakit ko pahihirapan yung buhay ng babae? Bakit ko dadalhin ang isang inosenteng bata sa ganitong kapalaran? Galit ka ba sa akin? Galit ka ba na pinanganak kita? Ma, hindi ko. Hinihilig na masaktan ka. Siya lang kasi, sa dami ng taon na lumipas. Yung nag-iisang babaeng, nagpadama sa akin na okay makipag-ugnayan, siya na talaga ang napili ko. Siyang Seoji. Anong ginagawa mo dito? Ang mama mo. Kaya pala gustong-gusto ka ng anak ko. Napakaganda at bata pa. Nakakainggit talaga. Ay, hindi ako tulad mo, matanda na, parang nasa hukay na ng kalahati ang isang paa. Ma, anong sinasabi mo dyan? Pasensya ka na, kasi mama ko kakagaling lang sa aksidente. Medyo natamaan ang ulo niya, kaya, Shang Xiaojia, saan kayo nakatira? Buhay pa ba magulang mo? ma, Tingnan mo si Chener. Kumusta naman sa paningin mo? Ayos naman siya. Kung kailangan na niyang mamatay ngayon, tatanggapin mo pa rin ba siya? Habang andito ako. Hindi siya mamamatay. Mukhang hindi nagkamali ang anak ko ng piliin. Medyo nagmamadali ako, kaya wala akong nadalang mamahaling gamit. Itong bracelet na to, tanggapin mo na lang bilang alay sa unang pagkikita, sayo na to. Hindi ko hilig ang ganyang mga bagay. Mataas ang kalidad nitong jade pendant na to. Malaki ang halaga. Kaya pala si Shang Xiaojia, hindi nagustuhan ang bracelet ko. Siyang Seoji, tanggapin mo na to. Isa rin to sa mga naisin ng mama ko. Ikaw ha, dapat alagaan mo ng mabuti, si Shang Xiaojia. Huwag kang magpaasikaso na parang boss ka, at bawal mo siyang saktan. Hindi niya magagawa yon. Sa lahat ng bagay, makinig ka kay Shang Xiaojia. Sunod-sunuran naman siya talaga. Nabahala pa ako na baka wala ka pang karanasan sa pag-ibig. Mukhang ako pa ang masyadong nag-alala. Mukhang gamay mo na talaga. Boss, nahanap na yung lugar. Anong lugar? Wala naman. Ma, kailangan pa namin asikasuhin. Magpahinga ka ng maayos, ha? Sige, kayo na, puntahan nyo na. Salamat sa pagtulong mo kanina, sa harap ni Mama. Para gumaan ang loob niya. Totoo lang naman sinabi ko. Bilang katulong, lang naman ako. Ganun lang ba ako sa paningin mo? Wala nang iba? Kung mabuhay pa ako, ayoko na maging katulong mo lang. Tara na, kailangan nang umalis. Siyang Seoji, kakauwi mo pa lang, alis ka na agad. May mga dapat na talagang tapusin. Pakiusap, maalagaan mo ng mabuti si mama ko. Ngayon, sobrang laki ng nagawa ni Peizong para sa pamilya naming Su. Kung tutuusin, kung hindi dahil sa mama ko at sa asawa ko, hindi pa sana napadpad dito sa Hacheng si Pei Furen na aksidente pa na sugatan. Kung walang ganitong pangyayari, hahanapin pa rin niya ako. Kilala ko siya. Sige, aalis na muna kami. Umalis ka na, dali. Isang libong taon na rin. Sa wakas, nakabalik din ako dito. Ang word ng baryong to.
Sarado lahat ng pinto ng bahay. Tahimik, walang tao. Parang walang nakatira. Pero halatang hindi naman ganun. Sa amin sa baryo, matagal nang walang dumadalaw dito. Bakit lahat ng tao dyan sa baryo parang umiiwas at ayaw lumabas? Kasi mag-agaw dilim na. Kau na parang kamukha mo, ang dating sinasamba sa baryong to, isang santa. Sayang, anong nangyari? Sabi sa kwento, libo-libong taon na ang nakalipas. May isang bulalakaw na bumagsak dito. May isang babaeng tinawag ng tadhana, naging tagapag-alaga ng bulalakaw bilang santa. Yung batong bulalakaw. Malakas na ang kapangyarihan, pero malas din ito, naghatid ng matinding kasamaan at patayan. Isang gabi lang tinaga ang santa, kinatayan ang lahat ng taga-baryo. Iilan lang ang nakatakas. Lahat ng tao sa baryo ngayon. Lumipat na lang matapos ang nangyari. Dito kayo matulog sa bahay ko ngayong gabi. Alalahanin nyo, kahit may marinig kayong anong tunog, wag kayong magbubukas ng pinto. Bakit? Bakit nga ba? Siyanggunyang. Ang creepy ng lugar na to. Mas mabuti nang magkasama tayo, para may katuwang. Ba't di mo na tinatawag na siyang Xiaoji? Ayoko na maging katulong mo lang. Kagabi may isang tao, biglang umatake sa amin. Ano ba talagang nangyayari dito? Nagbukas ba kayo ng pinto gabing yon? Wala namang nasaktan sa inyo, kaya siguradong may alam kang ibang bagay. Wala akong alam. Mas mabuti pang umalis na kayo dito. Hindi kayo bagay dito. Kung may mga bisitang dayo, delikado dito kasi, may mga taong ganun. Pero pinoprotektahan mo pa rin at ayaw sabihin ang totoo. Baka may kinalaman sa'yo. Mukhang may kinalaman dito. Wag. Ano to? Yung umatake sa atin kagabi. Patay na siya. Ano? Paano mangyayari yon? Dito sa baryo kapag may namatay. Minsan, parang katulad ng nakita niyo kagabi, buhay na naman sila sa gabi. Kaya nga sinabihan ko kayong, wag, magbubukas ng pinto sa gabi. Patay na nga eh, bakit nabubuhay pa? Sino niloloko mo? Sino niloloko mo? Mula nang bumagsak ang bulalakaw dito. Nagkaroon ng mga bagay na sobrang kakaiba, di naabot ng isipan ng tao. Kaya hindi na rin dapat magtaka. Ibig mong sabihin, iyong mga nabuhay uli, kagaya rin kay Zhao Xiaoji. Pero dito, kaunti na lang ang naiwan yan. At nangyayari lang, kung sobrang bihira, ang pagkakataon. Malapit na ring maglaho sila, hindi rin sila magtatagal. Pinakamadalas, 1 buwan. Tama. Pagkalipas ng 1 buwan, tuluyan silang mamamatay uli. Galing mo talaga. Baka naman may kaugnayan ka. Dun sa santang nabubuhay pa noon, 1,000 taon na ang nakalipas. May importante kaming pakay dito. Meron ba kayong napapansin na kakaibang tao sa baryo? Wala namang kakaibang tao rito sa baryo. Pero, meron kakaibang pangyayari. Sa likod ng baryo, may abandonadong templo. Madalas daw may multong apoy doon. At minsan, maririnig ang iyak at hagulgol ng multo. Pero nitong mga nakaraan, napakatahimik doon. Nasaan yun? Kaya ko namang mag-isa. Sasamahan kita. Saka, kapag nawala ka, hindi rin ako mabubuhay. Ilang tao pa ang nasaktan. Bago mapuno ng ganitong dami, ng masamang hangin dito. Sa wakas, dumating ka rin. Ang tagal nating di nagkita. Ikaw ang matalik kong kaibigan. Umalis ka dito. Madali lang pumasok.
Pero kung lalabas ka, hindi na ganon kadali. Ikaw, ganon mo siya kaimportante. Mukhang mahalaga siya sa'yo, ganun ba? Sige, ibigay mo sa akin ang Chen Kunyu. Palalampasin ko siya. Isa lang naman akong katulong ni Miss Xiang, hindi naman talaga ako isang mahalagang tao. Ikaw, anong tingin mo? Siya. Hindi siya papayad. CJ. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ha ha ha. Ang galing mo. Anak ko. Walang silbi. Iyan ay espesyal na ginawa ko para sa'yo. Hindi mo matatakasan iyan. Bakit? Tinanong mo pa talaga kung bakit. Ma, ayos ka na ba? Bakit gusto mong sumama kay Shang Yu? Pupunta kayo sa kung anong kakaibang baryo, para hanapin ang Chen Kunyu. Anak, ang Shang Yu na yun, hindi siya mabuting tao. Ma, may narinig ka na naman bang kung ano-anong chismis na naman? Yung Shang Yu na yun, siya yung taong nagdala ng sumpa sa Pui family, mula pa noong 1,000 taon. Impossible. Ikaw, hindi mo talaga pinaniwalaan si Maria. Para maalis ang sumpa sa Pui family. Matagal na akong naghanap sa kung saan-saan. Kanina, si Lin Yi, may sinabi sa akin tungkol kay Shang Yu. Pareho sa mga nasuri ko. Siya nga. Ang sumpa ng pamilya ninyo. Nagsimula yan 1,000 taon na ang nakalipas. Paano mo nalaman? Pag nahanap ko na ang isa pang kalahating piraso ng Qian Kunyu, bababalik na ang lakas ko. Mawawala ang sumpa sa pamilya ninyo. Anak, ang papa mo, pati ang lolo mo, buong pamilya po'y dahil sa kanya. Kaya tayo, nagkaganito, sobrang saklap ng tadhana natin. Anak, dapat maghayganti ka. Pinahamak mo kami, buong Pui family, kaya nagkaganito kami. Iyan ang karma mo. Kapag pinagsama ang Chen Kunyu, mabubuo ito. Tapos kunin ko pa ang lakas na nasa katawan mo na, galing sa Chen Kunyu. Bubuo na ng tuluyan ng Chen Kunyu. Gaya ka pa rin ng dati, malambot ang puso mo, madali kang magtiwala sa iba. Ha ha ha. Masaya ka na masyado, pero sobrang aga pa. Chen anong ginagawa mo? Bilis, ibalik mo ang Chen Kunyu kay Ma. Ma, hanggang kailan ka ba magpapanggap? Chen ano bang sinasabi mo? Hindi ka naman talaga si Ma. Ikaw, Ginamit mo lang ang katawan ni Ma. Hindi ko pa talaga nakita ang mukha niya. Noong una ko siyang nakita, parang matanda siya. Tapos noon, sa pangalawang beses ko siyang nakita, parang middle-aged na siya. Sabi ni Master Lai, nung una raw kitang nakita, matanda ka pa. Tapos bigla kang naging middle age. Walang tao na pwedeng bumata ng ganyan. Ang posible lang, kinuha mo ang katawan ng iba. At sa katawan ng ibang tao, nabuhay ka hanggang ngayon. anong sinasabi mong pag-angkin ng katawan? Impossible yun. Chen ano bang sinasabi mo? Kahit na nagkunwari kang nabangga at nagkasugat sa ulo mo, para lang may dahilan sa kakaiba mong ugali at pagbabagong personalidad, malinaw pa rin. Masyado ang butas mo. Pagdating mo dito, mas interesado ka kay Shang Yu kaysa sa akin.
Narinig ko na raw na, may babae kang kasama. Nasaan na siya? Dalhin mo ako doon, gusto kong makita. Pati yung sobrang curious mo sa Qian Kunyu. Sobrang atensyon mo talaga kay Xiang Yu. Matagal na namin kinukutuban ka. Yung pakikipagsabuatan ko sa'yo, ginawa ko lang yun para mabisto kita. Hinintay ko lang na magkaroon ka ng sablay. Ha ha ha. So, alam nyo na pala noon pa. Xiang Yu. Ang galing mo talaga. Kahit 1,000 taon na ang nakalipas, o 1,000 taon na ang nakalipas, mayroon ka pa rin, matalino ka, at tapat sa amo mong aso. Ha ha ha. Yung lahat ng masamang enerhiya dito. Galing pa yan sa mga taong namatay ng malagim. Sa baryo 1,000 taon na ang nakalipas. Xiang Yu. Matagal mo na bang hindi nakikilala sila? Alam mo ba kung gaano ako naghanda para maagaang Chen Kunyu? Akala nyo talaga, kayang-kaya nyo ako. Ha ha ha. Katawa-tawa. Dahil sa problema ko, nadamay ka. Mukhang magkakasama na tayong mamatay ngayon. Hindi ka mamamatay. Sabi mo dati, mahalaga ang dugo ko. Sigurado raw na makaka-recover ka sa lakas mo. Bilis. Huwag mong sayangin. Impossible. Impossible. Nakuha ko na nga, ang Chen Kunyu. Mukhang ayaw talagang. Piliin ka ng Qian Kunyu. Anong ibig sabihin yan? Ang Qian Kunyu, hindi naman talaga bato. Galing yan sa ibang mundo. May buhay din siya. Impossible. Niloloko mo lang ako. Kaya pala. Ito ang dahilan kung bakit kahit hindi mo kasama, bata ka pa rin. Nabubuhay ka ng 1,000 taon. Habang ako, kahit bitbit ko siya palagi, tumatanda pa rin ako. Kailangan ko lang umasa sa kapangyarihan ng Chenkon na Jade para agawin ang katawan ng iba at mabuhay. Siya ang pumili sa akin. Bakit? Ilang beses na tayong magkasama nang makita nating bumagsak ang meteor. Bakit ikaw ang pinili niya? Habang ako naman, nang bumagsak iyon, nasunog ng apoy, nagkaroon ng sakit. Kaya, nakipagsabuatan ka sa gobyerno. Hinayaan mong dumating sila para agawin ito. Dahil dyan halos lahat ng tao sa baryo. Nalipol. Oo, sino ba namang hindi naaakit sa ganong kalakas na kapangyarihan? Ako. Nagpalabas lang ako ng konting balita. Yung mga bigatin, galawang lahat sabay-sabay. Habang mas magulo, mas madaling para sa akin, na maaga ang Chenkon na Jade. Napaglaruan kita. Nakuha ko pa ang kalahati ng Chenkon na Jade sa iyo. Muntik pa kitang mapatay. Kasalanan mo rin naman yan. Masyado kang maawin. Madali kang maniwala sa iba. Kapag ikaw lang ang namatay, Ang meteoritong Jade. ay aaminin bilang akin. Hindi pipiliin ng Qian Kun na Jade, ang taong gaya mo. Isa pa, hindi kita papatayin. Yung mga taong pinatay mo, sila na ang kikilos para pagbayarin ka sa nararapat mong karma.
Shang Yu, hinding-hindi kita palalampasin. Patay na ba ako? Wala na ang sugat. Patay na nga ako. Mabango. May init ng katawan. Malambot. Pasensya na, Miss Xiang. Ako. Inaakala ko. Gusto mo, yakapin mo na lang ako. Ang mama ko. Kahit naagaw ang katawan niya. Swerte pa rin kasi, hindi ito nagtagal. Ibinalik na ng salarin ang katawan niya. Nagpapagaling siya sa ospital. Konti na lang at magigising na siya. Salamat. So, ang sumpa sa pamilya namin. Talagang may kinalaman sa'yo, ano? Hindi ba ito ang manggagamot na madalas? Pumunta rito sa baryo para bumili ng halamang gamot? Bakit naman ngayon bigla siyang napadpad dito? Santa babae. Ikaw na ang nagtaboy ng napakaraming sundalo. Ubus na siguro ang lakas mo. Huwag mo na pilitin pa. Hindi pa siya patay. Pero halos di ko na kaya. Kung may masasalba pa akong isa, ililigtas ko. Ibig sabihin, ikaw pala ang nagligtas sa pamilya Pei namin. Hindi ko naman alam na may sumpa pala ang dugo ko. Pero sa awa ng Diyos, natapos na rin ang sumpa ng mga Pei. Pero, Kung nababahala ka, bigyan mo ulit ako ng isa pang pagkakataon na manatili sa tabi mo. Pwede ba yon? Kung ayaw mo, hayaan mong manatili akong katulong mo dito. Please, huwag mo akong palayasin. Sir, Tay, Tay. gising na si tatay. buti naman at okay na siya. Miss Shang, maraming salamat po sa pagligtas kay tatay. Dati po, masyado akong makitid ang isip. Patawad po kung naging ganon ako. Miss Xiang, kung gusto niyong magalit o pagalitan ako, okay lang po. Kuya, gising na si madam. Ha? Ma, buti po at nagising ka na. Miss Xiang, may posibilidad po bang magkaroon ng komplikasyon ang nanay ko? Sandali lang siyang nawala sa kontrol. Magpapahinga lang siya at gagaling na rin. Mabuti naman. So siya pala si Miss Shang. Narinig ko kay Lin Yi na nabasag na raw ang sumpa ng pamilya Pei. Hindi ka na iniiwasan pagdating sa kasal, tama? Ellen, Para sa akin, si Miss Shang, okay naman siya. ma, ginagawan ko na po ng paraan. Sir, sabi-sabi, lumitaw na raw yung tao mula 1,000 taon na ang nakalipas. Ano, ang tagal na niyang nawala. Ngayon lang siya uli nagpakita. Tara, hanapin na natin siya. Umalis na tayo ngayon. Baka nag-alisan na rin. Yung mga matatanda dun. Siyempre naman, ang lakas niya, sinong hindi maghahangad niyan? Tingnan mo iyang plaka. Malamang mga bigatin yan. Bakit kaya sila nandito? Ah, may naiwan pa palang plano siya. Ano raw? Ano raw? Walang makakatanggi sa tukso ng buhay na walang hanggan. Lahat sila papunta dito para hulihin ako. Ano? Tara, umalis na tayo. Anong kinatatakot mo? Kahit ilan pa ang dumating, wala ring mangyayari.